Report naman, damdaming ng iba't ibang leader ng transport groups at commuters. Kaugnay naman sa hiling na dagdag pasahe mula kay Nolan Ariola. Maraming salamat Nanay Jing, Monsignor Pepe, mga kapanalig. Bukod sa manibela at piston, nanawagan na rin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sina Motorcycle Taxi Community Chairman Romeo Manglunsod, UV Express National Alliance of the Philippines Chairman Ezekiel Longares, at Commuter Safety and Protection Chairperson Elvira Medina na agad aprubahan ang provisional o pansamantalang dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Chairman Bigor palagi namang positibo at lahat naman ng aming petisyon ay pinakikinggan naman. Dangan nga lang, minsan hindi na sa LTFRB ang problema parang paano maitawid ng LTFRB yung urgency at yung pangangailangan ng aming petisyon. Dahil lahat naman talaga dumadaing na masakit na para sa lahat ng nasa uri ng ganitong hanap buhay. Inaasahan namin makakapagbigay sila ng provisional fare increase o kung hindi man, ma-resolve talaga, mabigyan kami ng solusyon. Kung mga hinihingi namin, may bigay. But, it's time. Ayaw namin ng strike, pero kung kinakailangan, why not? Kasi para makasurvive kami sa hanap buhay. Naging maliwanag sa bawat partido, sa part ng followers at sa mga party ng mga transport, party ng pamahalaan, naging malinaw ang bawat informasyon na sari sa bawat. Samantala, nagsagawa ng kilos protesta at motorcade ang daan-daang motorcycle taxi rider sa harap ng tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Tinutulan nila ang Memorandum Circular Number 2026-048 na nagbabawal sa paggamit ng higit sa isang riding-hailing app at ang Rider Cup. Ayon sa mga rider, posibleng bumaba ang kanilang kita dahil sa mga bagong patakaran. Kaya iniling nilang muling pag-aralan ng LTFRB ang pulisiya. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Nolan Ariola, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Veritas Pilipinas.